Di ba nagpa-fog yung ano mo, Joel? Goggles? Yo, welcome nga pala sa episode 2 ng aming 2-day adventure ride kasama ng mga wild boys ng San Diego. It's your boy Chris, aka Subomoto, aka ang lalaking mababa ang lipad. Siyempre, joke lang po yun mga kaibigan. So, kabababa lang namin ng Thomas Mountain. Siyempre, mga pawisan pa, punong-puno ng alikabok. Ngayon, diretso na kami ng Santa Rosa. Mga 15 minuto lang naman ang biyahe, pero siyempre, kahit maigsi, may kwento pa rin yan. So after a quick short ride, gasolina muna tayo mga tol. Hindi lang para sa motor, kundi para sa confidence na rin namin. Kasi ang bundok na to ay may tumataginting na 10,000 feet elevation. 10,000 feet pare. Ibig sabihin, mas mataas pa sa standards ng ex mo pare. Habang nagpapagas, bigla kami napacheck ng weather. Sinalubong kami ng balitang may malakas na hangin daw sa bundok. Yung hangin na may galit na para kaming gustong itulak pa uwi. Pero napaisip ako, ang sabi ko sa sarili ko, andito na tayo eh. Ang layo na ng nilakbay natin. Ang dami na nating dumi sa helmet. Nabusog na rin ako sa alikabok na binabato sa akin ni Jay. Tapos susuko lang tayo sa hangin. Minsan sa ride, hindi mo talaga alam kung anong naghihintay sa'yo sa taas. Pero yan ang saya eh. Yan yung excitement. Yung kabado pero go pa rin. Siyempre, hindi mo mawawala yung tanong na, anong klaseng tanga ba to? Tinignan ko weather eh. Tingnan mo nga. Windy. Nakalagay, windy. Oh, windy. Doble doon. Taas. Double taas. Sa campsite. Kasi flat na doon eh. Deadly ba na windy? Ano ba yung windy? Ano ba? All day? Hanggang 7 p.m. Ay, mga pitigil naman pala eh. Hindi, tapos hahangin na naman 10 to 11. Lasing tayo noon. Ha? Gising natin na sa mga bike natin. Sa pagkatapos ng mahabang debate, ayun, tahimik muna lahat. Tingin muna sa malayo na parang cinematic moment sa pelikula ng Star Cinema. At doon na nga nagbago ang ihip ng hangin. Final decision, tuloy tayo. Baala na. Kung tangay man kami ng hangin, at least cinematic yung kuha.
So after na mahabang debate sa gas station, nakarating din kami sa tuktok ng Santa Rosa. Nakahanap din kami ng base camp. Finally, spot na tahimik, malamig, at mukha namang hindi pa pinagtatambayan ng mga aswang. Maganda panahon, surprisingly, foggy, misty, yung tipong may K-drama kang dala. Sakto yung vibes, walang ulan. So far, wala yung hangin na nanggigigil. Pagdating sa camp, boom! Bagsak agad ang tropa. Wala nang intro-intro. Diretso tanggal helmet. Tapos naupo na lang na parang nawalan na ng gana sa buhay. Pero syempre, hindi pwedeng titig lang sa kawalan. Action time. Setup ng tent si paring Hatch. Brand new ang kanyang tent. Walang practice, walang instruction manual. Puro haka-haka at YouTube memory. Pinawisan ako doon. Syempre, magluluto na tayo mga tol dahil gutom na lahat. Yung gutom na hindi na namin pinag-uusapan, mararamdaman mo na lang sa tingin. Yung isa nakatitig sa kaldero kahit wala pang apoy. Yung isa naman, parang gusto nang kagatin yung lata ng corned beef. Yun ano meron dyan? Mamaya may bacon tayo, meron tayong spam, Yan! Hawaiian rolls, Yes sir! bopis, puta. Wala kayong motor. Wala kayo motor. Sino wala motor? Sino wala motor? Wala kang motor! Kailangan adventure bike. Adventure bike dapat. Walang kusinero, walang recipe, pero lahat chef tingin sa sarili. Pre, tagatak yung mantika. Bro, saan yung asin? May asin ba tayo? Wala, pero okay lang kasi sa ganitong camping, kahit anong mainit at may alat, fine dining na yan. Pero kahit ganon, enjoy pa rin. Yung luto namin, hindi pang 5-star, pero masarap kasi niluto habang giniginaw at may kasamang dasal. Ang mainit. Aim! Mark. Wala silang motor. Matandaan. Kilos Gear, thank you for your sponsor, man. Hindi na wala. Check this out. Hey, come check this. Boom! Ang saya! Siyempre hindi mawawala ang motocamp na walang campfire. Nag-set up kami ng mga upuan at isa-isa na kaming bumaloktot doon na parang mga tito sa family reunion. At habang umiigot yung apoy at bote, naisip namin, ang ganda pala talaga ng ganito. Simple lang, relaxing oo, pero yung klase ng relaxing na may kasamang amoy usok, lamig sa singit, at konting takot na baka biglang may humuni sa dilim. Pero solid pa rin. Para sa amin, hindi lang to basta motocamp. Ito yung version namin ng therapy. May kwento, may apoy, may tropa. Hindi perfect, pero sakto lang para sa kaluluwa. Good night sa mga followers ni Chris. Yan. Tulog na kami. Salamat sa shot. Night. Paalam ko muna sa mga televiewers natin dyan. Oy, kayo mga walang motor, tanga na, magmotor na kayo, ha? Ganun lang kasimple yun, eh. Bakit? Ha? But I love you all, ha? Good night, Huwag kayong mapipigan, ha? Tanginain nyo. Good night ka muna. Good night! Good night. John, good night ka muna, John. Good night. Sa mga walang motor. Good night sa inyo rin. Tulog na kami. Sob lahat. About to go to sleep. Panalo yung trip ngayon. Since baguhan kami lahat sa off-roading. I think we did a really good job. Pero enjoy talaga. Panalo. Hindi naging madali ang trip na to. May hangin, may pagod, may moments na parang gusto mo ng U-turn pababa. Pero lahat ng hirap, tinapatan ng saya. Yung simpleng tawa, simpleng pagkain, at yung feeling na teka, ang ganda pala ng mundo pag malayo ka sa ingay. At higit sa lahat, itong ride na to, hindi lang basta biyahe. Isa siyang paalala na minsan, kailangan mo lang sumakay, marurot, makipagsabayan sa hangin, at para maalala mong buhay ka. Ride safe mga ka-adventure. Biyahe tapos na, katawan pagod, kaluluwa masaya, at yung hangin, aba, natalo namin. For now.